Yun ang nakikita natin ngayon. Nasabi ko nga kanina na para bang tila ginagawang hero itong mga drug personalities at mga drug protector. Sila ngayon ang hero at sila ang pinapakinggan. Nabanggit niyo po yung illegal na droga ngayon, parang candy na lang. Paano niyo po ito nasabi, Senador? Maraming nagsasabi na ganun nga ang pangyayari. Kaya yun na nga, laganap ang krimen ngayon dahil kalat na naman ang Cebu. Tsaka marami din po yung mga krimen na may kaugnayan na sa illegal na droga. Marami tayong nababalitaan. Karumal-dumal na klase po ng mga krimen na Senador. Parang bumalik tayo, parang nasayang yung war on drugs natin na naging resulta. Bumalik tayo dun sa dati na talagang walang habas ang mga krimen. Ganun talaga, Admar. Ay, nakakalungkot na balita, no? Every now and then, may marinig ka naman na kawawa ng mga biktima dyan sa mga addict, no? Mga under the influence of illegal drugs na gumawa ng krimen at kahindik-hindik pa ang krimen na ginagawa. Kagaya ng mga matatanda na bedridden na babae na ni-rape ng addict at saka yung isang buong pamilya doon sa Cebu na pinatay niya yung kanyang asawa at pinutulan pa ng ulo yung mga anak niya, 2 anak. So, nakakalungkot. Sa Amerika po, under Trump administration, Senador, itinuturing na niyang terorista yung involved sa drug cartel. Ramdam nyo rin po ba ito dito sa ating bansa na ituturing ng terorista? Kasi kung ganyan, mahigpit na tayo yan kasi terorista. Pero medyo sabi nyo nga, parang candy na lang din ulit ang illegal na droga. Kung doon sa kay Trump, no, kinukonsidera na dineclare na terorista yung mga involved sa drug trafficking, no. Dito sa atin ay parang kinukonsidera pa na hero ng Quadcom yung mga mga involved sa drug trafficking na tao, no? At saka yung mga drug protector ay sila pang hero ngayon, sila pang pinapakinggan. Yung mga pulis na involved sa war on drugs na napakatino, yun ang nang-contempt, gipang contempt at pinagkukulong. So, iba ang kabaligtaran ng pangyayari sa ating bansa. Tama po kayo dyan, Senator. Master Judea po ito, Senator. At ako po ay Yes, Master. nalulungkot po ako, Senator, dahil yung pinaghirapan nyo kasama si Pangulong Duterte at noong administrasyon ninyo ni PRRD, parang nauwi po sa wala. Ngayon po, pero sinasabi po ng ating gobyerno, maayos daw ang kalagayan ng ating bansa at mababa ang kriminalidad, which is medyo baliktad po talaga sa nangyayari na nakikita ng taong bayan. So, ang tanong dito, hindi ho ba nila nakikita or saan po kaya nagkakaproblema or hindi po ba mali po ba ang nakakarating na datos sa ating gobyerno? Paano po kaya yan? Alam mo, Master Judea, whatever figures, whatever numbers, whatever data you are going to show sa yung presentation just to appease the situation. Kahit anong datos yan, it is not the real measure of the real peace and order situation of our country. The real measure is you go down to the street level. Puntahan mo yung mga tao, tanungin mo kung ano pakiramdam nila. Are they feeling safe right now? So yun ang pinakamagandang datos na kukunin mo. Yung pulso ng taong bayan. Huwag yung mga taong bayan na mga disente na nakakulong lang dyan sa mga yung mga gated subdivision. Safe yan sila. Doon ka magtanong, doon sa kalsada. Yung mga tao doon na kung saan nagkakalat yung mga adik, yun ang tanongin natin. Doon mo malaman ang totoong sitwasyon. Senator, isa pa po sa issue natin ngayon na nakikita, parang yung mga nakasuhan regarding sa illegal drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, kahapon lang meron pong pinalaya na medyo mabigat din po ang kaso. Ano po yung opinion nyo dito? Ayan nga, nalulungkot talaga ako. Kagaya nung, hindi naman drugs yung kaso, no? Yung si dating Mayor Jed Mabilog ng Iloilo, no? Na binigyan ng amnestia na ating Pangulo. Pero yung kaso naman niya is still mabigat pa rin dahil yung
yun ang nakikita natin ngayon. Nasabi ko nga kanina na para bang tila ginagawang hero itong mga drug personalities at mga drug protector. Yun sila ngayon ang hero at sila ang pinapakinggan. Samantala yung pulis, si Colonel Grijaldo, hanggang ngayon nakakulong pa sa piitan na wala namang kaso na kapile, walang warrant. At grabe talaga ang injustice na kanyang tinatamo ngayon dahil doon na siya nagpasko, nag-New Year sa kulungan hanggang ngayon kinontempt na naman siya uli at doon naman kinulong sa Police Station 6 sa Batasan. Kasalanan ba niya kung magsabi siya ng totoo? Kasalanan ba niya kung hindi nagustuhan ng mga congressman yung kanyang mga sagot? Kasalanan ba niya kung i-invoke niya yung kanyang constitutional right against self-incrimination? Dapat respetuhin yan ng ating mga congressman. Kapag ang resource person ay nagsabi na ng ganon, tama na. Huwag mo nang pilitin dahil that is his right to invoke that right ng against self-incrimination. So nakakalungkot, parang naging iba yung double standard yung hustisya ng ating bansa. Senator, ito po ay katanungan ng ating mga kababayan. Kasi sa nangyayari po ngayon, parang wala na pong natatakot. Sa tingin niyo po ba, ito kasi tanong nila ng ating mga netizens, may pag-asa pa po ba ang ating bayan na makaahon dito sa paglaganap ng droga, sa kriminalidad? May pag-asa pa po bang mabaliktad ito? Ako, hindi ko nawalan ng pag-asa. Hindi ko nawalan ng pag-asa. I'm not feeling hopeless pero I'm trying to lighten up the situation. Ako, prangkahan na lang tayo, magbago ito. Magbago itong sitwasyon sa droga kapag magbago ang approach ng ating Pangulo patungkol dito sa pagsawata ng illegal na droga. Kung ngayon na wala siyang pakialam, tahimik lang siya dyan, wala siyang pakialam kung ano nangyari sa ating bansa, ay hindi magbabago yan. Pero kung magbago siya at talagang seryosohin niya, sigurado ako because the lowest patrolman on the streets is as brave as the sitting president in Malacanang. Ganun po yan. Kapag ang Pangulo ay merong direktiba sa kanyang mga tauhan na sige, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, mahirap sabihin na ikumpara na naman natin. Because wala talaga no choice tayo talagang makumpara talaga natin yung previous administration at saka itong present administration. Kaya noon, bakit lahat ng police involved sa illegal, sa anti-drug operations? Dahil talaga sinabi natin, Pangulo, we will wage a war on drugs at kayo mga police, magtrabaho kayo at pag kayo magka-problema in line of duty, in connection to your mandate, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay mag-abuso, kayo rin ang mananagot sa akin. Yes. Yan ang marching order sa ating Pangulo So ang police ay ganadong mag-operate. Pero ngayon, tanongin mo yung police ngayon, tahimik lang yan. Correct. Pero bulungan mo, kumusta? Sagutin ka lang ng police, wala sir, hindi na ito panahon ngayon na magpahiro-hiro tayo ngayon sir. Dahil pag ikaw ay nagka-problema dyan sa anti-drug operation mo, buntot mo, hila mo, Nako. kawawa ka. Kaya tahimik na lang kami ngayon dito sir, tahimik na lang. Yun Kahit na itong mga pulis na ito gustong-gusto magtrabaho pero nag-aalangan, takot. Tama ka dyan, no, sa Senator, no? Kasi, syempre, kahit nga yung magbabarkada lang, no, talagang mag-ano ka Kumbaga, magagalit ka sa gagawin na masama sa kaibigan mo. Lalo na po kayo na may iba yung talaga yung band ng ng mga taga PNPA, ang mga pulis, iba band yan. Talagang masigit pa sa magkakapatid. Pero may iba po tayo, Senator, no? Kasi dati na interview po kayo para narinig ko na may mga mayors po na nagsasabi na sa inyo dati na grabe ang droga dito sa aming lugar. Mas lumala pa po ba ngayon kaysa noong kinukwento nyo yon? No, anong comparison natin? I-compare natin ngayon at saka Noong time po na na-interview kayo na sinabi nyo na may mga mayors na nagsusumbong sa inyo na napakarami po ng droga na lumaganap naman doon sa kanilang lugar.
siguro mga last year po yun, na interview nyo. Sa tingin nyo, may mga nagsusumbong pa rin po ba sa inyo ngayon na mas malala ang kalakalan ng droga sa Pilipinas? Oo. Alam mo hindi as a, kasama yan sa oversight function ko, no, as chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na siguruhin ko kung ano ng drug situation ng ating bansa. Yes po. Dapat magtanong-tanong tayo, pero alam mo, kahit na hindi ako nagtatanong-tanong, pag may mamit ako na mga mayor, may mamit ako na barangay kapitan, walang ibang topic na sasabihin sa akin. Sir, grabe na kayo ngayon, sir, ang droga sa amin. Andyan na naman sila, bumalik na naman sila. Yung dating nagtatago, yung dating mga nagsipaglayasan, ngayon, andyan na naman ngayon, namamayagpag na naman sila, sir. So, alam mo, yung ang pinaka-indicator dyan, makinig ka sa news, yung mga pangyayari na mga kahindik-hindik na krimino, mga heinous crime na nangyayari, na puro drug-related yan, yan ang pinaka-indicator na grabe na naman ang droga. At saka, makita mo, noon, meron bang matapang na mga drug addict na mag-post-post dyan sa social media na sila'y gumagamit ng shabu, na sila'y humihit-hit ng shabu dyan sa social media? Wala. Pero ngayon, tingnan mo, parang normal na lang sa kanila. Mag-post sa social media na sila'y gumagamit ng shabu. So, ganun talaga katalamak. Ganun na katalamak. Grabe.